natunghayan ang iba't ibang uri ng mga rebulto, larawan at imahe na siyang pinaniniwalaan at pinaglilingkuran ng iba't ibang tao bilang mga Diyos, uwamis ng Diyos, at tagapamagitan sa Diyos. May katulad o kawamis ba ang Diyos na tagapaglikha ng lahat? Alamin natin kung ano ang nakatala sa Biblia patungkol sa kanyang sarili. Ang pagpapakilala ng dakilang lumikha. Ang sabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o aking mga kapurihan sa rebulto o inanyuhang larawan." Aklat ng Isayas, Kapitulo 42, na ang talata ay 8. Dagdag pa ng Diyos, "Ako ang Panginoon na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha sa lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa rin lumikha ng sanlibutan." Aklat ng Isayas, Kapitulo 44, na ang talata ay 24. Dagdag pa ng Diyos, "Saan ninyo ako itutulad? Mayroon na bang makakapantay sa akin?" Aklat ng Isayas, Kapitulo 46, na ang talata ay 5. Alamin naman natin kay Propeta Moses sa Biblia kung may kawamis ba ang Diyos. Ang sabi ni Propeta Moses, "Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang katulad mo na kahanga-hanga at dakila ang gawa?" Aklat ng Exodo, Kapitulo 15, na ang talata ay 11. Alamin naman natin kay Propeta David sa Biblia kung may kawamis ba ang Diyos. Ang sabi ni Propeta David, "Sa sino mang Diyos, wala kang kawamis. Sa iyong gawain, walang makakaris, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila." Aklat ng Awit, Kapitulo 86, na ang mga talata ay 8 hanggang 10. Alamin naman natin kay Propeta Jeremias sa Biblia kung may kawamis ba ang Diyos. Ang sabi ni Propeta Jeremias, "Wala nang ibang gaya mo, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasandakila ang iyong pangalan. Wala pa rin makatutulad sa iyo." Aklat ng Jeremias, Kapitulo 10, na ang mga talata ay 6 hanggang 7. Ano naman ang nakatalang sinabi ni Jesus sa Biblia patungkol sa anyo ng Diyos? May nakakita na ba sa anyo ng Diyos upang maiukit sa bato ang kanyang anyo at upang siya ay gawan ng larawan? Ang sabi ni Jesus sa Biblia,
Ang Ama na nagsugo sa atin, kailanman ay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 5, na ang talata ay 37. Ang pinagdalutos ng Diyos sa lahat ng tao. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na gagawa ng imahe upang ang iyan ay sambahin. Levítico, Kapitulo 19, na ang talata ay 4. Ang sabi pa ng Diyos, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan o magpapatayo ng mga inupit na larawan o haliging sagrado o mga batong hinugisan upang sambahin. Levítico, Kapitulo 26, na ang talata ay 1. Dagdag pa ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosa o kaya inararaw na anumang nalarap na nasa hinapan, nasa lupa o nasa sangay. Huwag kayong pinagdalito sa laman sa mga Diyos na pamilya. Ang Maragexia, Kapitulo 20, na ang talata ay 3 hanggang 5. Ano ba ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang mga imahan at ritual? Ang nakatalang sabi ng Diyos sa Biblia, huwag kayong lulunod o magbalimot sa laman sa mga Diyos ang iyan, sapagkat ako inyong Panginoon ay mapapatuloy. Paparusahan ko ang lahat ng maayaw sa akin, pati ang kanilang anak hanggang sa ika-4 na sanlibutan. Akala ng Exodo, Kapitulo 20, na ang talata ay 4 hanggang 5. Dagdag pa ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ako ang inyong Panginoon ay Diyos na walang nagpipili. Ang pangalan ko'y nagpapapili. Aklat ng Exodo, Kapitulo 34, na ang talata ay 14. Ano naman ang nakatalang sinabi ni Propeta Moses sa Biblia? Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, gaya ng pinagbawal niya sa inyo. Ang Panginoon ay ako'y nakatuto at ayaw niyang may kaagay siya sa inyong pagmamahal.
kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, at kayo magkaanak at magkakapi, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin, pagkat magagalit sa inyo ang Panginoon. Deuteronomio Kapitulo 4 ng talata ay 23 hanggang 25. Ano naman ang sinabi ni Propeta Moses sa Biblia kung bakit bawal ang mga rebulto at imahen? Nang kayo'y kausapin ng Panginoon mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakitang anyo, kaya kaingat kayo. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawaras ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang bumabagatang o ng anumang isda. Huwag kayong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o anumang buntala na nilalang ng Panginoon para sa tao. Deuteronomio Kapitulo 4 ng talata ay 15 hanggang 19. Ano ba ang turing ng dakilang lumikha sa mga naniniwala at nagpapahalaga sa mga larawan at rebulto? Ang nakatala sa Biblia na sinabi ng Diyos, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinapahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang maidudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo ito, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang. Kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin, ay natatakot din at mapapahiya. Aklat ng Isayas, Kapitulo 44, na ang mga talata ay 9 hanggang 11. Dagdag pa ng Diyos, ang dinidiyos nila'y di maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutihan ng ginto at pilak, minartilyo at pinagpuan upang hindi mabuhay. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid, at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa nila sa balikat, pagkat hindi nakalalakad. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat di sila magkagagawa ng masama, at wala rin maibibigay na mabuti. Aklat ng Jeremias, Kapitulo 10, na ang mga talata ay 3 hanggang 5. Ipinagbawal pala at kinamumuhian ng Diyos ang pagkakaroon ng mga rebulto o imahen sa mga altar upang gamitin sa pagsamba o bilang pag-alaala sa Kanya. Kung gayon, ano ang nararapat gawin sa napakaraming imahen at rebultong ito? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan na sila ay lulubulin at pusang mananamang sa ibabaw ng daigdig. Aklat ng Jeremias, Kapitulo 10, ng talata ay 11.
pa ng Diyos. Sa halip, sirain niyo ang kanilang kalakal. Durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba. At iba ay mga halipin kinikilala nila sa sagrado. Aklat ng Exodo, Kapitulo 34, na ang talata ay 13. Sino ba ang lumikha sa mga larawan at rebultong yari sa kahoy at bato, na matapos hugisan ay itinuturing at pinapangalanan bilang Jesus, Maria, San Pedro at iba pa? Nagmula ba ito sa langit at buwaba upang gawing bagay na hinaharapan at niluluhuran? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at nilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay ibubukod ito ng malakas ng bisi hanggang sa magkakangkis. Sa pagkatapos ito, siya ay nakukuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayan ang isang magandang bulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Aklat ng Isayas, Kapitulo 44, na ang talata ay 12 hanggang 13. Dagdag pa ng Diyos, umupa sila ng patay ito at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. Pinapasan na nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakikilos. Dalangin ang mga ito'y hindi makasasagot, ni hindi makakutulong sa panahon ng nagagay. Aklat ng Isayas, Kapitulo 46, na ang talata ay 6 hanggang 7. Gawa pa na ng mga panday at karpintero ang mga rebulto at imaheng tinatawag bilang Jesus, Maria, San Pedro at iba pang santong tinatawagan at niluluhuran hiban sa dakilang lumikha. Ang mga kahoy at batong ito na hinugisan, kinulayan, dinamitan at pagkatapos ay pinangalanan bilang si Jesus, Maria, Jose, Apostol Pedro at iba pang mga santo, ay natatakot nilang talikdan at basagin bilang pagsunod sa utos ng dakilang lumikha. Akala nila ang mga rebultong ito'y magsusumpa at magpaparusa sa kanila. Nakalimutan nilang ito'y yari lamang sa kahoy at kanilang nabili mula sa isang manlilino ng murang halaga, at pagkatapos ay dinala sa kanilang bahay upang palamutian ng bulaklak, hinaharapan, niluluhuran at dinadalanginan. Kung kaya't ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia patungkol sa mga taong ito, sino ba ang mga Diyos-Diyosan ito na kinakatakutan ninyo? Akala ng tama ang iyong ginagawa. Ibibinyag ko ang masamang asal lumiyan at tignan ko lang kung matulungan ka ng mga idolong iyan. Ang Diyos-Diyos ang tinatawag mo'y di makatutulong, di ka iligtas, kahit ka umabagoy. Ang mga Diyos mo'y mapapagad lamang kung hangin suminoy. Sa bugso ng hangin, sila'y itatabay. Aklat ng Isayas,
Kapitulo 57 na ang talata ay 11 hanggang 13. Ang tanong, bakit maraming milagro at kababalaghan na nangyayari at nagagawa ng mga larawan at rebultong ito sa iba't ibang panig ng mundo? Bakit maging ang mga kahilingan ay natutupad? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, noong una ay hinulaan ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong pinangyari. Aking nabababi na matigas ang iyong ulo, bakal ang kapara. Kaya noon pa, hinulaan ko na ang mangyayari sa iyo, upang maganap na'y huwag ninyong isipin na ang mundo ang may gawa nito. Aklat ng Isayas, Kapitulo 48, na ang talata ay 3 hanggang 5. Ano naman ang nakatalang sinabi ni Propeta Moses sa Biblia? Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa panaginip at pagkatapos magpakita ng kababalaghan at hikayatin kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong makikinig sa kanila. Kahit magkatotoo ang kanilang hula, yaon ay pagsubok lamang sa inyo ng Panginoon, kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Deuteronomio, Kapitulo 13, na ang talata ay 1 hanggang 3. Ano ba ang kakilakilabot na maaring gagawin ng mga rebulto at imahen sa kapahintulutan ng Diyos kapag nalalapit na ang huling araw? Ang nakatala sa Biblia, pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang larawan at ipapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Aklat ng Pahayag, Kapitulo 13, na ang talata ay 15. Nakakaawa pala ang mga taong may mga rebulto at imaheng hinaharapan at niluluhuran, sapagkat kung ngayon na hindi pa ito nakalalakad at nakapagsasalita ay kanilang sinasamba na, papaano na lamang sa mahuling araw na ito'y makikipag-usap na sa kanila? Ano na ngayon ang mangyayari sa mga taong ayaw magsisi at patuloy sila sa pagpapahalaga sa mga rebulto at imahen hanggang sa kanilang kamatayan? Papatawarin ba sila ng Diyos? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, kahit na sina Moises at Samuel ang magbubuhod sa harapan ko, hindi ko kahahamagan kahit kaunti ang mga tao ito. Paalisin mo sila, ayaw mo silang makita. Kung itanong nila sa iyo kung saan sila mapupunta, sabihin mong italaga
na ang iba sa kanila'y mamamatay sa sakit. Masasawi naman sa digmaan ang iba. Ang iba'y sa matinding gutom, at bibihagin ng mga kaaway ang iba. Ipinasya ko nang isagawa ang apat na kakilakilabot na parusa sa kanila. Sila'y mamamatay sa digmaan. Kakalakarin ng mga aso ang mga bangkay nila. Kakainin ng buwitre ang kanilang laman. At sisimutin ng mababangis na hayop ang anumang matitira. Aklat ng Jeremias, Kapitulo 15, na ang talata ay 1 hanggang 3. Ano naman ang inaasahang sasabihin ng dakilang lumikha pagdating ng huling araw sa mga taong halos tumanda na sa pag-iingat sa mga ribulto? Nangasunog na ang mga kamay sa pagtirik ng kandila, nangitim na ang mga panyo sa kapapahid sa mga ribultong ito, at namamagana ang mga tuhod sa pagharap at pagluhod sa mga imahen. Nangangalay na ang mga balikat sa pagpasan at paglibot sa mga ribulto sa iba't ibang bahay at lugar. Nagkandakuba na sa pagpila para lamang mahaplos at mahalikan ang mga inaakala niyang kawangis at larawan ni Jesus, Maria, San Pedro at mga santo. Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, "Halin kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayong mga mangmang na nagpapasa ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas, humarap kayo sa paglilitis. Ipagtanggol ninyo ang panig, magsasabihan kayo, sino ang mga paghihula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba ako ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin." Aklat ng Isayas, Kapitulo 45, na ang talata ay 20 hanggang 22. Paano naman inihalin tulad ng Diyos ang mga taong sumusunod sa maling aral ng mga pari at kapwa-tao at halos magpakamatay na para lamang ipagtanggol at may pagpatuloy niya ang pagpapahalaga sa mga ribulto at mga larawang ito? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, "Ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan niya siya ng ikaw ng kanyang maling paniniwala at nasasagdag ituwid, at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos." Aklat ng Isayas, Kapitulo 44, na ang talata ay 20. Ang mga taong ito ay sumasalungat sa mga talata at aral ng Biblia. Ang nakapagtataka ay alam pala ng mga pari ang mga pagbabawal at kakilakilabot na parusa na naghihintay sa mga nagpapahalaga ng mga ribulto at imahen. Subalit, bakit hindi ito ipinapangaral ng mga pari, bagkus sila pa ang nangunguna sa pagbili at paglagay ng mga larawan at ribultong ito sa mga simbahan at mga pampublikong lugar? Hindi ba't sila ang dapat pagkatiwalaan dahil sila'y nagpakilala bilang lingkod ng Diyos? Alamin natin sa Biblia kung sino ang dapat sundin. Ang aral ba ng mga pari at kapwa-tao o ang batas at aral ng dakilang lumikha? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia,
Paparusahan mo ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa at lakas ng taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubok sa ilaw, sa lupang tigaran at sa lupang maalam na walang magtutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, na ang talata ay 5 hanggang 6. Kung kaya't, ano ba ang nakatala sa Biblia na payo ni Jesus sa ganitong uri ng mga tao? Ang nakatalang sinabi ni Jesus sa Biblia, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 20, ng talata ay 29. Dagdag pa ni Jesus, at kung ikaw ay magdasal, ay manalangin sa iyong amang hindi nakikita, at ang ama na nakapagpapit sa nakahingid na gawa ay gaganapin pala niya. Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 6, ng talata ay 6. Ano ba ang tungkulin ng tao sa bawat kautusan ng kanyang dakilang lumikha? Ang nakatala sa Biblia, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay mag-akit sa Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos, sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Ecclesiastes, Kapitulo 12, na ang talata ay 13. Ang sabi pa ng Diyos sa Biblia, sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Walang labis, walang kulang. Deuteronomio, Kapitulo 12, na ang talata ay 32. Ano ba ang nabanggit sa Biblia na sinabi ng Diyos na kaparusahan para sa mga taong gumagawa, nagpapahalaga at sumasamba sa mga rebulto at imahen? Ang nakatala sa Biblia, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutupad sa mga utos ko, kung ipagwawalang bahala ninyo ang aking mga kautusan at di ninyo tutupdin ang lahat kong mga utos, kung sisirain ninyo ang aking tipan, bigla akong paghahariin sa inyo ang takot, darating sa inyo ang lagnat at kiste, manlalabo ang inyong paningin, hindi kayo makakakain. Hindi inyo pakikinabangan ang inyong mga tanim, pagbagat kakainin ng inyong mga kaaway. Kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo makikinig, itong ibayo ang marusang igagawad ko sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng ulo. Hindi ko kayo bibigyan ng ulan at matitigang ang lupa.
magdadahog kayo ng pagpagain, ano ba't iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Ang pagpagain unti-unting irarasyon sa inyo at hindi kayo mabubusog. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod, pati ang mga santuaryo, at di ko pahahalagahan ang mga handog ninyo. Maiiwang nakatuwangwang ang inyong lupain, at igubuho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, makapagpapahinga ng lubusan ang mga lupain, at madarama naman nila ang pagsisik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Levitico Kapitulo 26 na ang mga talata ay 14 hanggang 43. Ang tanong, mayroon pa bang pag-asa ang isang tao na mapagbagan niya ang kapatawaran ng kanyang dakilang lumikha sa pamamagitan ng kanyang pagkalikod sa mga revolto at imaheng nililo at gawa-gawa lamang ng tao? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng isang masama. Aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, na ang mga talata ay 21 hanggang 23. Ang sabi nito kay Moses, at sa lugar ng magdatapunan sa inyo, ay maglilingkod kayo sa Diyos-Diyosang kahoy at bato, mga gawa ng tao. Sila'y hindi nagkakikita, nagkabirinig, nagkaamoy, ni nagkakakain. Magkagayon pa man, masusumbungan ninyong muli ang Panginoon kung siya'y buong sikap at kaibigin ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, ano ba't kayo'y nasa matinding kahirapan? Matututo kayong manumbalik at sumunod sa Kanya. Siya ay mahabagin. Deuteronomio Kapitulo 4 na ang mga talata ay 28 hanggang 31. Dagdag pa ni Propeta Moses, dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Deuteronomio Kapitulo 4 na ang talata ay 29. Ano ba ang nakatalang aral ni Jesus patungkol sa nais ng Diyos na gawin ng tao upang maligtas? Kapag hindi ninyo tatalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 13 na ang mga talata ay 3 hanggang 5. Hindi pa pala huli ang lahat. Ang tao'y binigyan ng sapat na panahon ng Diyos na magsisi at kaligtasan ang mga pinagbawal at kasamaang nagawa niya upang makamtan niya ang kapatawaran at buhay na walang hanggan sa paraiso. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ibinigay ng Diyos para ikaw ay sumunod sa kanyang mga batas at tuntunin?
upang makalimutan niya ang lahat na nagawa mong kasalanan. Ang dakilang lumikha ang iyong pipiliin, sapagkat tunay na wala pang nakakita sa nag-iisang Diyos. Kung kaya't lahat ng mga propeta ay hindi lumarap ni lumuhod sa mga rebulto o larawang kinasusuklaman ng dakilang lumikha. Ang pagmamahal sa Diyos at pagpapahalaga sa imahe at rebulto ay hindi kailanman maaaring magkasama, sapagkat ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagkabuo sa mga rebulto at imaheng kinasusuklaman niya. Sino man ang magpatuloy sa kanyang pananampalataya, paraan ng pagsamba at pagpapahalaga sa mga imahen at rebulto na ipinagbawal ng Diyos sa kanyang mga propeta at sa lahat ng tao, ay nilalapastangan niya ang dakilang lumikha. Dahil ito'y nangangahulugan na pinagtatanggol niya ang mga rebulto at imaheng ito laban sa kanyang tagapaglikha. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Kung kaya't saan ba ang hantungan ng mga sumasamba at nagpapahalaga sa mga rebulto at imahen sa kabilang buhay? Ang nakatala sa Biblia. Subalit, malaging ang nasasakitan ng mga duwag, mga tapasin, mga nagkasasa sa kasusulan-susulan ng kahalayan, mga mamamaytayan, mga mapagkakit, mga nagkukulan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila ay bubuli sa lawa ng naglalag na sofre na siyang pangalawang kamatayan. Aklat ng Pahayag, Kapitulo 21 ng Talata ay 8. Ngayon, kaibigan, nasa iyo ang pagpapasya.